Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Inanunsyo ng Bureau of Immigration o BI ang pag-aresto sa dalawang wanted na South Korean na sangkot sa mga kaso ng pagnanakaw at pandaraya sa kanilang bansa. Naaresto sa Manila si Choi Won-chul na kinasuhan ng embezzlement at fraud, habang nahuli naman sa Cebu si Lee Ji-won na nakusahan ng pananakit at pagnanakaw gamit ang karahasan. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Viado, ang dalawang dayuhan ay ipapadeport at tuluyang pagbabawalang makapasok muli sa bansa bilang bahagi ng kampanya laban sa mga kriminal na dayuhan. Sa patuloy na produksyon ng Family Food Packs o FFPs ng Department of Social Welfare Development o DSWD, ay mabilis na ang proseso nito dahil sa banta ng Bulkang Kanlaon. Alamin ang kadahilanan sa likod ng doble kayod na prepositioning mula kay Daniza Lopez. Tila doble kayod ngayon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa produksyon ng Family Food Packs o FFPs matapos na makitaan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang Bulkang Kanlaon ng mga senyales ng pagsabog gaya ng pagbuga nito ng sulfur dioxide. Kaya't agad din namang naghahanda ang DSWD sa supply ng FFPs para sa mabilisang pamamahagi ng tulong sa mga residenteng posibleng maapektuhan ng Bulkang Kanlaon. Ang kautusan na ito ay mula kay DSWD Secretary Rex Gatchalian na hangad ang pagpapadala ng 100,000 supply ng food packs sa Negros Island. Inihayag naman ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na ang hakbang na ito ay para tiyakin na magiging sapat ang tulong na iaabot sakaling mangyari ang pagsabog. Sa kasalukuyan ay mayroon ng mahigit 100,000 stockpile ng FFPs ang Negros Occidental, habang higit 81,000 naman sa Negros Oriental. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inalarma at binalaan ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga overseas Filipino workers o OFWs na mag-ingat sa mga peking airport escorts upang hindi maging biktima ng human trafficking at online scams. Ito ay mga tauhan na nag-aalok ng mas mabilis na proseso ng mga papela sa immigration para makapagtrabaho sa ibang bansa. Kapalit ito ay ang pagbabayad ng processing fee na aabot sa 200,000 piso. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, presyo ng langis patuloy ang pagtaas sa ikalawang magkasunod na linggo. Pagbaba ng singil sa kuryente, asahan ngayong Enero. Mga OFW pinag-iingat sa mga peking airport escort kapalit ang malaking halaga ng pera. National Peace for Rally dinagsa ng mahigit 1.2 milyong katao, INC, nanindigang hindi pamumulitika ang pagtitipon. PNP numpisahan ng maglatag ng COMELEC checkpoints bilang paghahanda sa eleksyon. Philippine Women's Lacrosse Team naiuwi ang kauna-unahang medalya sa international event. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Mga ka-GNN, asahan na pong bababa ang magiging singil sa inyong kuryente ngayong buwan ng Enero. Dahil base sa anunsyo ng Manila Electric Company o Meralco ay 22 centavo per kilowatt hour ang ibabawas nito sa bunga ng billing. Paliwanag ng Meralco, ito ay dahil sa mababang generation charge at presyuhan ng kuryente sa wholesale electricity spot market at mga independent power producer. Nasabat ng BOC NAIA ang higit 10 kilo ng shabu mula sa isang abandoned luggage sa NAIA. Dito isinagawa ang operasyon laban sa drug smuggling. Ang detalye tunghayan sa balitang ito.
Sa operasyon noong ika-6 ng Enero, nasabat ng Bureau of Customs o BOC Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang nasa 10,706 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 72.8 million pesos. Natagpuan ang iligal na droga sa isang abandoned luggage na iniwan ng pasaherong galing South Africa na may layover sa Doha, Qatar bago dumating ng Maynila. Dito nakasilid ang droga sa improvised pouches na binalot ng packaging tape at black carbon paper, itinago sa 5 handbag, 4 na file organizer at isang portfolio bag. Dito katuwang ng BOC ang NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group at iba pang ahensya tulad ng PIDEA, PNP AVSEG, NBI at Airport Police Department sa matagumpay na operasyon na ito. Agad naman na ipinasa sa PIDEA ang mga nasabat na droga para sa mas maayos na paghawak at imbestigasyon kaugnay ng paglabag sa RA 9165 at RA 10863. Payag pa ni District Collector Yasmin Mapa na ang tagumpay ng operasyon ay malinaw na babala sa mga drug trafficker na mahigpit ang pagbabantay ng BOC NAIA laban sa drug smuggling. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mananatili pa rin sa 5% ang kontribusyon ng premium rate sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, alinsunod sa Universal Healthcare Act. Nangangahulugan na ang mga may basic salary na 10,000 piso ay may premium rate na 500 piso. Habang ang mga may buwan ng sahod na 100,000 piso ay may kontribusyon na 5,000 piso kada buwan. Dagdag pa ng PhilHealth, gumagawa rin sila ng hakbang upang mapaayos ang kanilang sistema ng pagbabayad. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, presyo ng langis patuloy ang pagtaas sa ikalawang magkasunod na linggo. Pagbaba ng singil sa kuryente, asahan ngayong Enero. Mga OFW pinag-iingat sa mga peking airport escort kapalit ang malaking halaga ng pera. National Peace for Rally dinagsa ng mahigit 1.2 milyong katao, INC, nanindigang hindi pamumulitika ang pagtitipon. PNP numpisahan ng maglatag ng COMELEC checkpoints bilang paghahanda sa eleksyon. Philippine Women's Lacrosse Team naiuwi ang kauna-unahang medalya sa international event. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Dismayado ang Commission on Elections o COMELEC sa pagtaas ng bilang ng mga lumalabag sa ipinatupad na gun ban bilang paghahanda sa papalapit na halalan sa Mayo. Umabot na sa 80 ang naitalang lumabag buhat nang magsimula ang gun ban nitong linggo. Paalala ng ahensya, kakaharap sa kasong election offense ang sinumang mahuling lumabag sa naturang batas. Samantala, bukod sa mga gun violators, muling hinimok ni COMELEC Chair George Garcia ang mga tinatawag na epalitiko na huwag samantalahin ang mga okasyon upang mangampanya para sa pansariling kapakanan. Bubusisiin ng Kongreso ang mga panukalang pagbabago sa regulasyon ng baril at bala upang balansihin ang kaligtasan ng publiko at karapatan ng mga may lisensya ng baril. Ang detalye tunghayan sa ulat na ito. Itinatag ng House Committee on Public Order and Safety ang isang Technical Working Group o TWG upang talakayin ang mga panukalang pag-aamyenda sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Layunin ng mga panukalang batas na gawing mas abot kaya ang pagmamayari ng baril ng mga pribadong mamamayan sa pamamagitan ng pagbabawas sa mga mahigpit na probisyon ng mga kasalukuyang batas. Kabilang sa maiminungkahing pagbabago ang regulasyon sa mga pamantayan ng baril
baril, lisensya pagdadala ng baril sa labas ng bahay, pagmamayari ng bala at paggamit ng baril sa palakasan. Ayon sa PNP at NICA, kailangang balansihin ang kaligtasan ng publiko at ang karapatan ng mga may lisensya ng baril sa anumang pag-amyenda sa batas. Suportado rin ng PNP ang mga panukala dahil maaari itong tumugon sa mga batas sa pangangailangan ng lisensyadong mamamayan at ng industriya ng armas. Binanggit rin ng Office of the Special Envoy on Transnational Crime na dapat tiyakin ng pag-aamyenda ang mahigpit na mekanismo sa seguridad upang maiwasan ang paglaganap ng black market at transnational crime. Ito'y pinamunuan ni Representative Romeo Acop ng Antipolo City ang TWG upang masusing talakayin ang mga panukala. Layunin ng nasabing grupo na tiyaking naaayon ang mga pagbabago sa pandaigdigang pamantayan habang pinapanatili ang kaligtasan ng publiko. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naiuwi ng Philippine women's team ang kauna-unahang medalya ng bansa sa isang international lacrosse event. Ang debut bronze winning moment ay nakamit ng koponan matapos talunin ng Chinese Taipei sa final score na 18-6 ng 2025 Asia Pacific Women's Lacrosse Championship sa Queensland, Australia. Bukod dito ay secured na rin ang spot ng lacrosse team para sa 2026 World Lacrosse Women's Championship sa Japan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Pulse. Sa ulo ng mga balita, presyo ng langis patuloy ang pagtaas sa ikalawang magkasunod na linggo. Pagbaba ng singil sa kuryente, asahan ngayong Enero. Mga OFW pinag-iingat sa mga Peking Airport Escort kapalit ang malaking halaga ng pera. National Peace for Rally dinagsa ng mahigit 1.2 milyong katao, INC nanindigang hindi pamumulitika ang pagtitipon. PNP numpisahan ng maglatag ng COMELEC checkpoints bilang paghahanda sa eleksyon. Philippine Women's Lacrosse Team naiuwi ang kauna-unahang medalya sa international event. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News 4.